Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Man. Tumataba po ba ako? Sa tingin ninyo, totoo bang tumataba ako? Abay kung totoo yun, edi maganda dahil hindi ako stressed, hindi ako nagpapakalat ng fake news, at ako ay nasa panig ng katotohanan. Then meron po nag-comment sa akin. Sabi niya, Tito Manny, tumataba ka. Busog na busog kay Lisa. Ano kaya ibig niya sabihin? Busog na busog kay Lisa. Ang ibig niya kayang sabihin, dahil binabayaran ako ni Lisa Marcos para magpakalat ng fake news, hindi po ako kailangang bayaran para magpakalat ng katotohanan dahil alam ko ako ay nasa panig ng katotohanan. Pero bayaan na po natin sila. Ang tingin nila, lahat ng pro-government at pro-BBM vloggers ay bayaran. Dahil binabato nila sa amin ang gawain nila. Sino po ba ang totoong bayaran? Ayon po dito sa balita, sa isang pagdinig sa mababang kapulungan, kinumpirma ng dating Presidential Communications Office Secretary Trixie Cruz Angeles na ilang Pilipinong social media influencers kabilang ang kilalang mga pro-Duterte vloggers ay lumahok sa isang state-sponsored seminar sa China. Ayon kay Cruz Angeles, ang seminar na isinagawa mula May 23 hanggang June 5, 2023 ay ganap na pinondohan ng gobyerno ng China na sumagot sa lahat ng gastusin, kabilang ang pamasahe, tirahan at bayad sa pagsasanay. Ilan sa mga dumalo ay sina Pia Morato, Tio Moreno, Mark Lopez at Attorney Amid Paglinawan, bukod sa iba pang hindi niya matandaan ang pangalan. Tinalakay sa seminar ang mga makabagong pamamaraan sa social media, partikular na ang paggamit ng short-form videos para sa mga platform tulad ng TikTok at YouTube Shorts. Bagamat iginiit ni Cruz Angeles na hindi ito naka-impluwensya sa kanilang pananaw, inamin nilang natutunan nila ang mga estratehiyang ginagamit sa digital content creation sa China. O, sino ngayon ang bayaran? Dahil inamin ni Attorney Trixie Cruz Angeles na sinagot ng China lahat ng gastusin, meaning binayaran ang kanilang pamasahe, binayaran ang kanilang tirahan, binayaran ang pagsasanay, siyempre binayaran din ang kanilang pagkain. So, anong tawag mo doon? Di bayaran, at yan ay doon pa lang sa seminar. At sinabi rin ni Cruz Angeles na tinalakay doon sa seminar ang mga makabagong pamaraan sa social media, paggamit ng short-form videos para sa mga platform tulad ng TikTok at YouTube Shorts. Kailangan pa talagang pumunta ng China para pag-aralan ito? Dati ng mga vloggers niyan, ano pa ba ang kailangan nilang matutunan sa pagbablog? Haharap ka lang naman sa camera, magsasalita ka, ibibigay mo yung panig mo, yung opinion mo, yung paniniwala mo. Bakit kailangan magsanay ng ano? At kung binayaran lahat ng gastusin ninyo, ano ang kasunod? May kinalaman ba to sa mga fake news na lumalabas? Well, hindi ko po sinasabing bayaran sila sa pagbablog, pero the mere fact na binayaran lahat ng gastusin nila mula pamasahe, pagkain, tirahan, nung sila ay umattend sa seminar, ano nga ang ibig sabihin doon? Ako, wala naman nag-aalok sa akin na pumunta sa isang seminar sa ibang bansa at babayaran lahat ng gastusin ko mula pamasahe, pagkain, board and lodging. Malamang may kasama pang allowance yun para lang mag-aral ako ng mga makabagong estratehiya sa Facebook at YouTube at TikTok. At pagkatapos nun, ano? Ano ang mapapala ng mga nagpa-seminar matapos nung ginawa nilang seminar? Wala ba tong kinalaman sa mga lumalabas na mga fake news ngayon? Napanood naman siguro ninyo yung nangyari sa TRICOM hearing tungkol sa mga vloggers na ipinatawag nila. Hindi ba ang tapang-tapang nila nung wala pa sila sa hearing na yan? Teka muna, bakit ba sila nagsi-attend? Hindi ba sabi nila hindi sila pupunta? Dahil yun ay pagkitil sa kanilang freedom of expression and freedom of speech. Natakot dahil ipako-contempt sila ng Kongreso. Di sumipot sila. Yung tapang nila sa labas, nag-iyakan naman sila ngayon sa TRICOM hearing. At nakita nyo ba yung isang lalaking vlogger? Na huling-huli na nagpapakalat ng fake news nung sinabi niya na pati naman daw ang Pilipinas ay gumamit ng water cannon sa mga incheck.
Rinig na rinig po yan sa live television. Tapos bigla siyang bumawi nung napansin ng mga kongresista. Yung sinabi niyang pati ang Pilipinas naman ay gumamit ng water cannon. Biglang kumambyo. Wala daw siyang sinabi. At parang pinalilitaw niya na, yes, may posibilidad na pwede tayong gumanti at gumamit ng water cannon. O, edi bandang huli, umamin siya na fake news siya. O, sino ngayon ang mga nagpapakalat ng fake news? At yung lalaking vlogger na yon ay isa sa mga binanggit ni Trixie Cruz Angeles na sumama sa all expenses paid na seminar ng China. So, ang ginagawa ng mga DDS, syempre, ibabato sa mga pro-administration vloggers at mga pro-BBM vloggers na bayaran daw kami. Okay, salamat naman sa iyo kung napansin mo na ako'y tumataba. Tumataba po ako dahil wala po akong stress sa buhay. Masaya po ako sa buhay dahil alam ko na hindi ako nagpapakalat ng fake news, na hindi ako kailangan bayaran para magsabi ng katotohanan. O, pansinin nyo, yung mga umattend na mga vloggers dun sa TRICOM hearing, di ba mga mukhang stressed? Bakit? Dahil sa mga nagpapakalat ng fake news? Ewan ko po sila, hindi ko sila hinuhusgahan. Kung yan ang buhay nila, ang magpakalat ng fake news, so be it. Kung para sa kanila, hindi fake news yung kanilang pinapakalat, so be it. Kasi in the long run, malalaman po natin kung ano ang katotohanan. At sa mga nagaganap sa ating paligid, mulat na po ang majority ng taong bayan at gising na at aware na sa mga naglalabas sa mga fake news. Alam po natin kaya nila ginagawa yan para ibagsak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Na kahit na sabihin pang state-funded pa o gagastusan yan ng kahit na sinong bansa, hindi po magtatagumpay yan sa mga matitinong pag-iisip ng mga Pilipino na hindi basta-basta maniniwala sa mga ipinapakalat na mga fake news, lalong-lalo na ng kampo ng mga DDS. Kitang-kita naman natin, sino po ba ang mga nagpapakalat ng fake news? Sasabihin ng kabilang kampo, napakadami ng umaattend sa mga rally nila. Eh bakit kailangan nilang mag-edit ng mga videos, ng mga pictures, ng mga events na ang daming tao, yung pala galing sa ibang bansa, i-edit nila, palalabasin nila na yon ay sa Pilipinas. Yung mga videos kung saan may rally ang alyansa, biglang sisingitan nila ng mga sumisigaw ng Duterte! Duterte! Para naman napakadaling mauto ng mga Pilipino. Ang mga DDS po ang mga madaling mauto. At yan po ay hindi fake news dahil yan po ay galing sa isang pag-aaral nung pang bago maupo si President Bongbong Marcos. Talakayin po natin yan sa next issue. Ngayon, hindi po sana ako magbablog, magpapahinga sana ako dahil medyo marami kong ginawa ngayong araw na to. Eh, nung nabasa ko itong comment ng isang viewer natin, natuwa ako eh. Gusto ko lang i-debunk kung sino ba ang totoong bayaran sa mga grupo ng mga vloggers dito sa Pilipinas. Kayo po, sa tingin ninyo, aling grupo po ba ang kilalang-kilala sa pagpapakalat ng fake news? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.